Sa may mga automatic washing machine dyan guys, panoorin nyo itong video na to guys, at sigurado ay may makukuha kayong technique dito guys. Sa hindi nakakaalam, ito po ay panel board. Yan, board to ng automatic washing machine na ang brand ay Whirlpool. So marami nito sa YouTube guys, kung paano nila tinotroubleshoot yung gantong panel board ng washing machine, yung automatic, no? So pag nag-browse ka sa YouTube, ang dami nito. So actually doon din ako tumingin nito guys. Yun nga lang ay kailangan malakas ang loob mo, no, para gawin tong gantong pag-aayos, no. So see to it na same yung problema ng unit nyo doon sa na-search nyo, no. So yun guys. Okay, so ngayon guys, ang gagawin natin, kasi hindi ko na maipakita sa inyo yung itsura nito na nasa washing machine talaga. So ito na yung board na yun. So paano natin to masasabing sira guys? So lalagyan natin to ng power supply dito, and then pagka sinwitch natin yan dyan, walang magdi-display yan dyan guys. Totally dead yan guys. Wala ni isang liwanag kang makikita dyan. Pagka sinwitch natin to, ito yung power switch. Yan. Tapos dito natin kakabit yung supply ng 220. Tara. Okay guys, bali nahinang ko na, no? Ayan. So ito yung power cord niyan guys. So pinadaan ko yan guys sa series bulb. Ayan, dito. Yun, series bulb. Dito yung saksak natin guys. So tetestirin natin yan guys na mayroon yan 220. So ayan na guys, nakasaksak na sa 220. And then ito yung tester natin, nakaset sa AC 250 volts. Yan. So ito yun guys. Yan. Lapit natin to. Yan. Yan, ganyan. Yan guys, panoorin nyo guys. Ayan guys, 220. Ayan 220. Yan. Tapos ang gagawin naman natin guys, ito yung kanyang primary. Yan. So guys, ito yung kanyang primary. Ito. So binunot ko na to. Ito yung kanyang primary. Yan. Itong primary. And then may dalawang capacitor dito guys. Yan. May dalawang capacitor dyan. Dyan tayo susukat ng voltahe ng 220. 300 volts pataas. DC yan guys, DC yan. Yan, hanggang dito yung guys. Yan. Kasi nandito yung transformer. Pagka tumawid na yan dito guys, dito naman may madidetect tayong 12 volts. Yan. May 12 volts yan guys. Dapat na sukat tayo. So kapag walang walang 12 volts yan, or mababa sa 12 volts, ibig sabihin may problema dito or dito, itong tinatawag nilang AC regulator. Yan, kasi from higher voltage i-regulate niya yan, dadaan ng transformer, magiging 12 volts dito. Yan.
kailangan may supply to ng 12 volts, and then tatawid siya dito yung positive. Meron naman dito transistor guys, yan o. Dito pag sinukatan mo to 12 volts, pagka out nyo dito 5 volts. 5 volts siya guys, papunta naman siya sa sa dito. So ito naman yung magiging test point natin guys na capacitor. Ito kailangan may masukat naman tayo dito 5 volts. 5 volts DC. Ang sinusupply nito guys, ito at saka ito. Ito yung parang memory niya. Yan. Yung sa selection. Yun guys. So bali ito, sukatan natin. Dapat meron tayong makuha 300 volts pataas. And then dito dapat meron 12 volts. Pagka wala, mamaya na. May gagawin tayo dyan. Sige guys. Okay guys, bali nakasaksak na ulit. So ayan, gamit tayong digital. So lagay muna natin to sa AC. Yan, nasa AC. So sukatin natin yung sukatin natin yung ano ba yan? Yan. So nasa AC na, sukatin natin yung ano ba yan? Lang guys. Okay, naka AC na. Tapos sukatin natin to. Ayan. AC. Ayan guys, so may 225. So yun supply natin. And then lagay natin to sa DC. So sukatan natin yung capacitor dito guys. Dito. Dapat meron tayong ma-detect dito na 300. No. Ayan. Dito. Dapat 300. So mababa guys. So kailangan natin to, i-switch 'yun. So paano kaya to? Hindi ko makita, hindi ko mana. Alright, so binaba ko na lang guys kasi walang hahawak ng camera. So set natin to sa voltage tsaka sa DC. So lagyan natin siya ng ilaw. Yan guys. Sa DC. Tapos i-switch natin yung switch dito. May switch yan dito guys. Dito. Sukatan natin to ng ito. Yan. Sukatan natin to, dapat may ma-detect tayo ng 319 at 320. Yan, ito. Yan guys, so may 302. Yan 302 DC. Okay, so dito dapat guys meron tayong 12 volts na ma-detect dito dito. Tapos switch ulit natin. Tingnan natin guys. So wala guys, millivolts lang. Millivolts. Baba. Yan meron siyang 66 millivolts.
Dapat 12 volts yan eh. Pero wala. So, yun guys ang nangyari. So, ito yung kanyang power output. Oo, yung supply na 220. So, sinukatan natin kanina, mayroon naman 220. And then ito, yung capacitor. Makikita nyo. Ito. Itong dalawang capacitor. Ano to? 470 microfarad then 400 volts. Ibig sabihin guys, ang 400 volts ay ang dumadaloy na kuryente dito ay lumalagpas siya ng 300 yan. So yung tinest natin dyan, nung sinits natin ay nakakakuha tayo ng sukat na 300 pataas. 300 volts pataas. Nung switch natin to, no. And then ito naman yung sa 12 volts. And guys, kung mapapansin mo, ang value nito ay saan ba yun? Ito. 25 volts and 470 microfarad. Ito. Yan. So, wala tayong na-detect dyan. Ang na-detect natin ay 66 millivolts. Yun, millivolts. And then, susunod natin ito. Yan. 5 volts yan, guys. Ayun, 1000 microfarad and then 10 volts. So, ang kailangan ma-detect natin dyan, guys, ay 5 volts. Para saan ba to, guys? Ito yun. Ito yung capacitor na yun na 5 volts. Ang sinusupply niya ito. Itong mga ito. Yan. So, ito yung sa 12 volts. Yan. So, nung sinukatan natin to ay wala tayong masukat na 12 volts kundi mababa. Umabot lang siya ng millivolts. Yan. So, ngayon may gagawin tayo. Since okay naman to guys, itong primary natin, okay siya. Minasukat tayo dito ng 300 volts pataas. Hindi na tumawid dito yung 12 volts. Ang gagawin natin guys ito. So, supplyan natin to ng 12 volts. So, gagawa tayo ng yung ginagawa nila, yung pangmalakasang technique. Yan. So, yan yun. Ang gagawin natin ay gagawa tayo ng DIY na 12 volts. Ito. Yan. Hanap kayo ng ganito guys. 12 volts adapter. Yan. Kung makikita nyo ay yan. Output nyo 12 volts 1 ampere. Yan. AC power adapter 12 volts yan guys. Ito yung magsisilbing supply dito. And then pagka na-supply natin to ng 12 volts, test natin to. Yan. Ito yung in. Ibig sabihin yan ay pag may na-detect tayo dito na 12 volts, ibig sabihin, kasi dito yung galing positive, bumapang yan dito 12 volts. Pagka lumabas yan dito 5 volts, yan, dapat may makuha tayo dito 5 volts. Ang supply nito guys ay papunta dito, yan, yan, dito, ayan, dito dapat to 5 volts yan makuha natin yan supply dito. Okay guys, bali nahinang na natin. Bali, explain ko sa inyo ang connection nito guys. Ito yung may buhol, positive yan ng 12 volts. So, ikakabit nyo siya sa positive ng capacitor guys. Ito yung positive ng capacitor. Yan. Ito yung negative. So, ang negative at saka negative nito isang capacitor is magka-connect lang yan guys. Connected sila. Pero yung positive ng isang capacitor at positive na ito ay magkahiwalay. So kaya gagawin nyo ay i-jumper nyo yan. Ito yung positive papunta rito sa positive ng isa. Dito. Yan guys. Take note yan guys. Yan. So isasaksak ko na to guys. So, naka-DC tayo. Ayan. Ayan.
So naka DC tayo, sukatan natin to guys. So meron siyang 12 volts. Okay. So try natin dito sa negative, tapos doon sa ano, dapat may masukat tayo 12 volts. Yan guys, meron 12 volts. Sa kanyang out, dapat may 5. So meron guys 5 volts. Yan. Pagka sinukanta natin to dito, may madidetect tayo ditong may ma-reading tayong 5 volts. Yan guys, 5 volts. 5 volt DC. So okay na yun guys. Alright. So bali, ayan, nahinang ko na. Ayun. Tapos yung ano natin. So ite-test natin guys. So kanina, switch natin to. Ayan o. Meron na guys. Ayan. So tinanggal ko yung 12 volts. Wala. Diba? Ibig sabihin yun guys. Tinanggal ko yung 12 volts. Diba kanina walang supply yung 12 volts natin. Diba? So kahit ano mo yan, wala yan. Oh. Diba? Pagka sinaksa ko yan guys, doon. Yan. Punta yun dito. Ayan. Kakaroon na yan guys. So. Diba? Galing ko ulit. Oh, wala na. Kaya yun, natunog. Ibig sabihin, error siya. Kasi yung mga nakalagay dito ay nakabunot. Yan. Yan, dyan. Nakabunot yan. So, tatry natin yan na ikabit sa doon mismo sa washing machine. Sa automatic. Kakabit natin yung mga sensor. Ayan. So bago ko ano yun guys, kailangan ko muna itong ayusin. So ito pwede nyo na lang itong i-jump doon sa power cord. Tuloy lang siya, no? Tuloy lang siya? In-start ko lang. Na guys, oh. Gumana na. So, natin, patay na. Oh. So, patay na natin. Kabit na natin.